Good morning po mga kapatid! Welcome po muli sa ating morning devotion, ang Grab Food for the Soul. Our daily dose for the nourishment of our souls. Muli po nating simulan ang araw na ito ng Martes sa isang pagbubulay nang makalakad tayo sa mapayapang pamumuhay. Ang ating pong topic ngayong umaga ay buhay na walang hanggan o kayamanan. Ang pagbabatayang talata ay sa Mark 10:21b. May isang bagay pa na dapat mong gawin, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay sa may hirap ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Talaga bang ang kayamanan ay hadlang o pwera sa kaharian ng Diyos? Ano nga po ba ang dapat nating maging pananaw bilang isang mananampalataya tungkol sa kayamanan? Ang talatang ating pinagbubulayan ay isang bahagi ng pag-uusap ni Jesus at ng isang lalaking mayaman na nagtanong kung ano ang kanyang kailangan gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan. Ito ay nang siya ay paalis na, may isang lalaking lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus,
Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina. Sumagot ang lalaki, Guro, mula pa sa akin pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan. Matapos sabihin ng lalaking nasunod na niya ang lahat ng kautusan ng Diyos, sinabi sa kanya ni Jesus, ito po yung verse natin, sa verse 21b, may isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa may hirap ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Sa kanyang tugon na ang pagsunod sa kanya ay nangangailangan ng buong puso at pagpapakumbaba na kahit na ang kayamanan ay dapat na ihanda para sa kapakinabangan ng iba. Hindi naman masama ang kayamanan. Ang material blessings ay kasama sa pagpapala ng Diyos. Ang masama ay kung ang kayamanan ang una sa listahan ng ating loyalty at commitment at hindi na ang Diyos. Kapag mas pinahahalagahan na natin ang material things o ang kayamanan dito sa lupa tulad ng trabaho, negosyo, o anumang related sa ating tinatangkilik, mas napipili na natin ang kayamanan dahil wika sa Mateo 19:29-30, kapag iniwan ni numan ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Ang mga nabanggit ay mahalaga sa atin. Tahanan, family o mga mahal sa buhay, lupain. Kaya ang talatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-alay ng sarili at mga ari-arian para sa Diyos at sa pag-ibig sa Kanya. Kahit na ito ay humantong sa pag-iwan ng mga mahalagang bagay sa ating buhay, tulad ng kayamanan. Ipinapakita rin ito ang kahalagahan ng tunay na pag-ibig at pagsunod sa Diyos. 100 ulit o 100-fold of material blessings. Wow! Pero ito'y gagawin lamang sa atin ng Diyos kung mapapatunayan natin ang ating loyalty at commitment belong only to Him. Sinabi ni Jesus sa Mateo 6:33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Tandaan din po natin, ang masama ay hindi ang kayamanan mismo, kundi ang pag-ibig sa kayamanan. Ang sabi nga po sa 1 Timothy 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak na sa maraming kapighatian. Mas nabibigyan pa ng pansin o priority ang mga kayamanan kaysa sa buhay na walang hanggan. Ang ikalawa po, tandaan din natin, nagiging masama rin ang kayamanan kapag ginagamit ito sa paraan na nagdudulot ng pinsala sa iba o sa lipunan. Pero kung gagamitin ito sa pagtulong sa kapwa at sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, hindi po ito masama. Madaling tumulong pag may resources tayo, lalo pa nga po kung tungkol sa financial ang kailangan ng ating tutulungan. Kaya nararapat na gamitin ito ng may integridad at kabutihan. Ang pangatlo po, dapat din nating tandaan na ang mabubuting gawa ay tatak ng kaligtasan at hindi paraan ng kaligtasan. Tanging ang pananampalataya kay Kristo ang makapagliligtas sa atin, hindi ang ating mabubuting mga gawa. Wika nga po sa Efeso 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Subalit, tandaan din po natin, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ang paggamit ng buhay na walang hanggan ay nakasalalay sa pagsunod kay Kristo,
at hindi sa pagsunod sa mga batas. Matapos tayong sumunod kay Kristo, tatanggapin natin ang kaligtasan at bunga nito ay magiging masunurin tayo. Kung tatanungin po tayo, buhay na walang hanggan o kayamanan? Marahil ang isasagot nating lahat. Gagamitin natin yung trending ngayon na of course. Kristiyano ako, of course. Buhay na walang hanggan. Yun po Kristiyano ako, of course, buhay na walang hanggan. Pero kung sasabihin po sa atin na ipagbili ang lahat ng kayamanan natin at ibigay sa may hirap ang pinagbilhan, gagawin po ba natin? Susundin pa po ba natin? Makakasunod pa po ba tayo? Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sapagkat sa aming pagsunod sa iyo ay may gantimpala kami na buhay na walang hanggan. At thank you din po sapagkat pinapaalalahanan mo kami na dapat ay ikaw ang palaging priority sa aming buhay. At sa aming pagsunod, Panginoon, ay handa ka pong ibigay ang lahat at higit pa para sa amin. Lord, dinadalangin ko po ang aking mga kapatid. Ingatan mo po ang bawat isa sa buong maghapon. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang pumatag po sa kanilang mga pangangailangan at patuloy, Panginoon, na tulungan sa lahat ng mga alaking, sa lahat ng mga gagawin nila. Lord, dalangin ko po sa iyo ang mga may karamdaman, ang mga humaharap sa problema, ang mga nalulumbay, Panginoon, anuman po yung mga pinagdaraanan. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang magbigay ng katatagan, ng kagalingan, ng pag-asa at ang iyong pagmamahal, Panginoon, ang patuloy na maranasan ng bawat isa sa amin. Lord, salamat nga po sapagkat palagi mo kaming kinakalinga at ikaw, Panginoon, ang nagbibigay ng aming mga pangangailangan. Thank you po ng marami sa iyo in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsama sa ating pagbubulay-bulay. A friendly reminder sa bawat isa sa atin, be Christ-like in our workplace today. To God be the glory. Humayo at maglingkod. Thank you.